Ito ang Yamaha Sniper 155. At itong motor na to ang pag-uusapan natin ngayon. Kung ano nga ba yung kayang ibigay sa ating mga rider at kung totoo nga ba yung chismis na nabaltaan natin na itong motor na to daw, ito yung King of Othervon sa 150cc motorcycle category. Pero bago natin to himay-himayin ang motor na to, ipasok muna natin yung intro. So ito na nga guys, itong Sniper 155. Ito yung latest modelo ng Sniper. Dati 150 kasi ito Ngayon ginawang 155 ni Yamaha with variable valve actuation. So for valve na to, single overhead cam pa rin. So para sa akin, ang appearance nito ay kinuha or hinulma dun sa R6 or mga R series ni Yamaha. So panalo ang disenyo ng Yamaha Sniper 155. Pang race track talaga to Kung maganda to racing itong motor na to. In terms naman sa banking maganda rin yung grip ng gulong, yung kanyang stability when in terms sa high speed. Kahit mabilis na yung pagpapatakbo mo sa motor na to, in terms of stability, kahit gaano kabilis, mas lalong gumaganda yung stability nito habang bumibilis. Ito yung nagustuhan ko dito sa motor na to. Sa mga switch function naman, premium din. Meron siyang passing light at meron siyang signal light as usual. Tapos meron din siyang busina. Meron naman yun talaga yung basic. Yung kanyang dashboard is naka digital dashboard na to. Tapos meron din siyang one reset button. Sa baba nito is yung kanyang mga indicator. Tapos meron siyang kill switch. So maganda to just in case of emergency. And then, isa sa nagustuhan ko dito is meron siyang hazard switch. So, may hazard switch, it means mayroong hazard light. So, ito, isa rin ito sa nagustuhan ko dito sa Sniper 155. Aside sa kanyang dashboard, sa kanyang appearance naman, talaga aggressive, sporty. Para sa akin, itong motor na ito, pwede ito i-race track, pwede itong pang racing. Ang kanyang headlight naman ito ay naka-LED ang mga ilaw nito. Yung daytime running light is LED din. Ito pala yung kanyang high. Sa baba naman yung low or high or low ito sa baba yung high. Tapos sa kanyang signal light naman is naka-bulb type pa. So ito natatayang third mark ni Yamaha. Yung mga signal light nila is naka-bulb type. So, bulb type siya. So, wala tayong magagawa kasi bulb type yung kanyang signal light. Sa kanyang color combination, ito yung blue, wrist blue to ang tawag ni Yamaha dito. So, para sa akin, maganda yun din yung color combination na ginawa ni Yamaha dito sa kanilang Sniper 155 na bago. Actually, guys, dalawang klase yung Sniper. Yung Sniper 155R, yung keyless, at ito yung standard na Sniper 155. Sa kanyang braking system naman, ito ay naka-disc brake sa harap and then disc brake din sa likod. So, maganda yung kapit na mga brake nito. Pero hindi pa to ABS guys So, wala pang ABS na dinala si Yamaha dito sa ating bansa. I think sa ibang bansa may mga ABS na variant ng Sniper 155. But dito sa ating bansa ay wala pang dinala si Yamaha dito. So, ito ay standard braking system pa rin ito ang ginagamit natin ngayon sa ating mga Sniper 155. When it comes sa kanyang engine, ito ay equipped ng 155cc, mayroong maximum power na 17.8 horsepower na makikita lang yan or makukuha sa 9,500 revolution per minute. Imagine 17.8 horsepower sa loob ng 9,500 revolution per minute ay malakas na yon. Yung kanyang fuel tank capacity is 5.4 liters. Tapos yung kanyang fuel consumption ay kaya nitong kumonsumo ng 45 to 50 km per liter. So, per tipid sa 155cc na motor. Ang kanyang compression ratio is 10.5:1 at mayroong maximum peak torque na 14.4 Nm sa loob ng 8,000 revolution per minute. 17 yung kanyang horsepower at 40 naman yung kanyang torque. Para sa akin,
Malakas na rin yan sa 155cc na motor. Ang kanyang engine type, mayroon itong single cylinder, 4-stroke, 4-valve, liquid cooled, single overhead cam engine. Ito ay fuel injected with variable valve actuation. Ang kanyang bore naman is 58mm at ang stroke nito ay 58.7mm. So ito yung engine specs ng Sniper 155. Para sa akin, kung totoo nga ba yun, chismis, ito ang King of Underbone. Para sa akin, wala naman talagang king. Depende yan sa rider. Yung rider mismo yung magsasabi kung king, kung alin yung king sa kanya. Kasi magkakaiba naman tayo ng riding preference or riding style. So hindi tayo kaparehas ng riding style. Halimbawa sa akin, kung masasabihin ko itong Sniper 155, ito yung king, o para sa akin ito talaga yung king. Ito yung pumasok or tumama doon sa riding preference ko, kaya masasabi kong King of Underbone itong Sniper 155. Pero magkakaiba tayo ng riding preference so magkakaiba tayo ng ini-expect sa bawat motor. So walang perfectong motor, wala din perfectong rider. Nasa atin yan kung paano natin gagamitin yung motor at kung saan natin gagamitin yung motor. Kaya nga maiba't ibang klaseng motor ang nilabas ang bawat manufacturer kasi para ma-meet up yung gusto ng isang rider or ma-meet yung preference ng isang rider. Kung pareho lang tayo ng preference pag motor, isa lang motor ang nilabas ng mga dealer, ng mga manufacturer, di ba? So kaya may iba-ibang klaseng motor kasi mini-meet up ng mga manufacturer yung ating kagustuhan or ating preference sa pagpili ng motor. So para sa akin lang yan, in my own preference. So kayo ka-isla, ano masasabi nyo dito sa Sniper 155 na ating ni-review? Ang presyo nito ngayon sa merkado is nagkakalaga ng 127,500 sa cash price. Kung installment naman, kung doon kayo pupunta sa Motor Trade, yung kayo kukuha ng motor, yung down payment is 18,000, tapos yung monthly is 5,500 yung monthly installment nyo sa 3 years. Yung requirements nila is 2x2 picture, valid ID, and proof of income. At kung meron ka ng mga requirements na yan at gusto mong kumuha ng motor sa Motor Trade, sa Motor Trade ka na kumuha ng motor kasi parentisado yung service doon. So punta ka na sa Motor Trade at kunin mo na tong Sniper 155. Pero kayo ka-isla, ano masasabi nyo dito sa motor na ito? Yung experience nyo kung kayo ay Sniper 155 owner, paki-comment naman sa baba at pag-usapan niyan sa comment section. So once again, this is Motor sa Isla. Nagpahimang no na magamping kanunay. Okay, gugma ang Ginoo, labaw sa tanan, ride safe always, peace, bye-bye.